Grabe, tinawag na sinungaling ni Senator Jinggoy Estrada si House Speaker. No, House Speaker kasi si Martin Romualdez yun eh. Si spokesperson of the House. Ano ba yan? Sobrang dami kasing may House Speaker na kasi may spokesperson pa. Si spokesperson Abante. Princess Abante, guys. Naku, bakit kaya ito? Panoorin natin yung buong detalye. Hindi nagre-research yan. Ay, teka muna. Tinawag na sinungaling ni Senador Jinggoy Estrada si House spokesperson Princess Abante sa aligasyong pinatay na ng Senado ang panukalang 200 pesos wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Kasabay nito, pinatutsadahan ng senador ang abogata na dapat munang mag-aral o magsaliksik bago magsalita sa issue. Magbabalita si Mean Corvera. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Naku. Yan ang buwelta ni Senador Jinggoy Estrada kay House spokesman Princess Abante matapos akusahan ang Senado na pinatay ang panukalang legislated wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Estrada, hindi ang Senado kundi ang Kamara ang sumabotahe sa panukala. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning CND. How can we do that? I was busy presiding with my own commissioner appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own commissioner appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila mag-paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning CNDA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan eh. Hindi nagre-research yan. Iginiit ni Estrada na hindi tulad sa Kamara, sa Senado kinonsulta nila ang lahat ng labor groups, negosyante at mga ekonomista bago aprobahan ang panukalang 100 pesos legislated wage increase. Katunayan, mismong economic team ng Malacanang tutol sa panukalang 200 pesos wage increase gaya ng nais ng mga kongresista. Tingnan mo, yun yung kaibahan ng Senate at saka Congress. Sana talaga i-dissolve na yan yung lower house, no? Kasi grabe, alam mo yung hindi pala sila nag-research or ano man lang, parang binigyan lang nila ng in-approve lang agad-agad yung 200 para alam mo yung maano sa mga tao. Ganahan yung mga tao, pero in reality guys, it is a big talaga sa mga alam mo yung mga companies, especially sa small businesses. Okay lang sa malalaki, no, pero sa small businesses guys, grabe ang laki po. Damang-dama ko yan guys kasi meron din akong small business, hindi nga namin na-achieve yung minimum wage eh. Paano pa yung 200 plus, no? So kaya guys, alam nyo, mas mas dapat talaga na pababain yung presyo ng mga bilihin. No, yun yung dapat. Lahat ng presyo ng mga bilihin, ng kuryente, ng tubig, yun yung dapat na pababain para mas, alam mo yung guminhawa, mas maging affordable ng mga tao. Hindi yung
patutsada ka na lang ng patutsada ng 200 wage hike bill, tapos oo, masaya nga yung mga normal na Pilipino, pero marami namang magsasara na business. Magkakatrabaho pa ba yung mga tao? O wala ding trabahong mangyayari kasi magsasara, malulugi eh. 'Di ba? Naku. Si Estrada, ang chairman ng Senate Committee on Labor, nang aprubahan noong nakaraang taon ang panukalang batas. Kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Yun. Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Yes. Sige, halimbawa pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Yes. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Yun yung sinasabi ko. Kukulaps talaga kasi yung mga mamumuhunan, magta-transfer na lang sa Vietnam, sa China, kung saan yung mababa yung pasweldo. Doon sila magta-transfer, doon sila mamumuhunan. Mag-isip muna sila bago sila. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Kung talagaan niyang seryoso ang mga kongresista na tulungan ang mga manggagawa, dapat inadapt na lang ang bersyon ng Senado. Sa ating mga manggagawa, ginawa na po namin ang aming parte sa Senado. Bilang dating tagapangulo ng Committee on Labor, kami po ay nagdesisyon na magbigay ng karagdagang 100 across the board yan sa lahat ng mga manggagawa. Okay? Hindi po inaksyonan ng House of Representatives. Inaksyonan po ng House of Representatives 2 days before na mag-adjourn kami CNDA. So ibig sabihin, walang tawag dito, wala silang balak na talagang aprubahan itong o i-adapt yung aming Senate version. Ibig sabihin, nagpapapogi lang itong mga ito. Pagtiyak naman ni Senador Juan Bigas Zubiri na diba? Yun yung sabi ko kanina, nagpapapogi lang, nagpapalakas lang sa mga tao para sabihin na may talaga sa mga tao. Yan yung palagi nilang ginagawa yung camera. Nako. Papogi yung tuwadcom, yung tricom, papogi lang talaga yung alam nila eh. Bigas Zubiri na pangunahing proponent ng wage hike bill, isusulong niya pa rin ang kaparehong panukalang batas sa pagbubukas ng 20th Congress. Hindi pa anya tapos ang laban sa mga aumento dahil kailangan ito ng mga manggagawa. Malungkot si Zubiri na hindi naipasa ang panukala na isa sanang magandang legasiya ng 19th Congress. Ako po ay talagang nalulungkot na hindi naipasa ng 19th Congress ang panukalang batas na magtataas sana ng sahod para sa ating mga manggagawa. This bill would have granted a 100 peso increase in daily minimum wage. Isang konkretong hakbang na sana'y iniwan nating pamana sa mga nagtatrabaho araw-araw para sa ekonomiya ng bansa. Diba? Wala talagang silang bala kasi yung 100 wage increase ng Senado ay hindi nila inadapt. Diba? Nako. Kaya guys, anong masasabi nyo? Sobrang talaga, no? Sobrang komplikado. Parang, ano ba yan? Dapat nagtatrabaho sila para sa ikauunlad ng bansa ay para na lang nagbabangayan, no? Nako, grabe. Sige. Guys, anong masasabi nyo? Sobrang daming comments ng yung mga trolls. Sige, thank you guys for watching. Have a great day. Anong masasabi nyo? Put it in the comment section. Bye!